ang ginagawa natin ngayon, no? Ang very particular scheme na ginagawa ko, huhulihin kita, I re-educate you, I re-inform you until such time na ma-realize mo. And ang end goal, acceptance. True, yun naman Dahil pag talaga. tinanggap mo yan, na-accept mo yan, automatically, hindi ka nauulit. Oo. Alam mo na kasi. Diba? Yes. So, doon sa mga hinuhuli mo o hinuhuli po ninyo, automatic, kailangan nilang umattend ng seminar o depende sa case? Depende yan sa violation. Most of the violations, tulad yan, mga moving violations or mga illegal parking, magbabayad kayo ng penalty. Ito ang pinaka dyan, kumbaga tip of the iceberg. Pag kayo ay nahuhuli ng illegal parking, aside from the ticket, hindi nyo na ipresenta ang inyong lisensya at na-tow kayo, good luck sa babayaran. So, yung sinasabi rin ng iba, no, Sir, bakit hindi nyo taasan ng penalty? Mataas na ang penalty. Imagine mo. Hindi lang talaga nadadala yung tao. Yes. Imagine mo, magbabayad ka ng ticket na 2,000, yung kotse mo na tow, papuntang impounding area, na Magkano magbabayad ka ng pinakamaliit, 4,500. Pinakamataas, 8,000 to 10,000. Plus the 2,000, magkano rin na? yun? Diba? Most likely, mga 10K. 10,000. Para sa isang Yes. simple lang ang trabaho. Correct. Napakalaking pera nun. Correct. And isa pa, something na hindi mababayaran ng pera. Yung oras nyo. Kaya Very yan ang pinaka no? Kumbaga, that's the result of you violating. Na matow kayo, medyo ma-hassle kayo Totoo. para hindi na kayo Umulit. Yes. Parang maano ka na, madala ka na. Di ba? Naubos na yung oras mo sa ganun lang yung ginagawa mo. Tapos naka-absent ka pa, hindi ka pa bayad. Correct. Di ba? Nabawasan ka pa ng pera imbis na ipakain mo na lang sa pamilya mo. True. Di ba? True. Kaya dapat talagang magtino ka na kapag naranasan mo yan. Pero, syempre, Pinoy, matitigas ang ulo. Di ba? Hindi pa rin sila nadadala.